kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of the Manila Broadcasting Company Media Group. DZRH number 1. Sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Pilipino, sama-sama tayo. Pilipinas, iisa ang radyo. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocarpus, ako po si Jackie Resho. Happy Valentine's, Miss Jackie. Happy Hearts Day. Happy Friday. Thursday pa lang ngayon. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 13 ng buwan ng Pebrero. Transport Group kinalampag ang LTFRB. Binanatan ang mga anti-driver policies. Gasoline Assistance Program tugon sa oil price hike ayon kay dating Senador Kiko Pangilinan. National Bureau of Investigation, NBI, nanindigan sa rekomendasyong sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Patutsada ni Atty. Sal Panelo, bineltahan ni NBI Director Santiago. DOTR Secretary Jaime Bautista nag-resign. Dating BCDA President Vince Dizon bagong kalihim. Top leader ng NPA sa Caraga Region patay sa engkwentro. Motor rider na nanagasan ng lady enforcer at a biker kinasuhan na. Dalawang Pinay na muntik nang maging drug mule sa Malaysia, nasagip ng NBI. Samantala, isang military jet bumagsak sa California, 2 piloto nakaligtas. Publiko, pinag-iingat laban sa love scam ngayong bisperas ng Valentine's Day. Oh, baka mabiktima ka. Wala lakay. Kaya nga, di ba, ala ka pang boyfriend, kaya yun yung mga nabibiktima eh. Ha? Kaya off muna ang social media. Ayan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagaya ng reklamo sa LTFRB ang grupo ng mga drivers ng Transport Network Vehicle Service o TNVS para hilingin ang agara aksyon sa anilay mga pulisiyang ipinatutupad na nakapekto sa kanilang hanay. Sa petisyon ng grupo, biguan nila ang LTFRB na gampanan ang kanilang mandato dahil wala itong inilalabas na bagong fair rates sa kabila ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng gasolina. Pino na rin ng grupo ang issue sa booking system na isang transport network company na nagpapaintulot sa mga pasahero na pumili ng driver batay sa kanilang profile, rating at travel history. Ba't may mga naghanap ba ng driver na pogi? Unfair ang nila ito at may tuturing na diskriminasyon dahil lahat naman ng mga driver ay dapat magkaroon ng patas na pagkakataong makakuha
ng mga booking batay sa patakaran ng DOTR at LTFRB. Kabilang sa nagain ng complaint sa LTFRB ay sina Jackson Tan, Lady Ann Garcia, Jeric Asuncion ng United Transport Coalition of the Philippines o UTCP. Samantala, isusulong ni Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng gasoline assistance program para sa transport sector. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH, sinabi ni Francis Kiko Pangilinan na ngayon tumatakbong senador na dapat nang ayusin ang mga ayudang ipinamimigay at bigyang prioridad ang mga nasa sektor ng transportasyon. Ayon kay Pangilinan, bigyang subsidiya ang mga ito para habang tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ay mayroon pa rin silang pagkukunan at aasahang pera. Narito ang pahayag ni dating Senator Pangilinan. Malaking gasto sa gobyerno sa mahabang panahon. Pero yung excise tax, kahit sabihin nating 3 o hanggang 6 na buwan, pigilan muna. Kumbaga magkaroon muna ng moratorium on the excise tax. Yun, malaking tulong na rin yun. Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At sa ating Bakit Ikaw series ng DZRH, target namang isulong pa rin ni Kiko Pangilinan ang libreng almusal para sa mga estudyante simula grade 1 hanggang grade 6 sa mga public schools. Sa panayam ng DZRH sa Bakit Ikaw series, sinabi ni Pangilinan na matindi ang kinakarap na malnutrition ngayon ng mga batang Pilipino. Ayon kay Pangilinan, nararapat lamang na unahing solusyonan ang problema sa gutom o malnutrisyon sa bansa. Narito muli ang dating Senador Kiko Pangilinan. Dahil antindi ng gutom, antindi ng malnutrition sa hanay ng mga anak natin. Kaya dapat libre. Kinumpute na namin 65 billion ang gagastusin para ang almusal sa bawat eskwelahan na public school ay libre ang para sa mga bata. Yung 65 billion na yun yung flood control mga 300. Tama naman yung flood control, pero kung pipiliin mo yung flood control o kaya pakainin ng maayos yung ating mga anak, palagay ko uunahin ng sinong magulang. Yung uunahin yung kalusugan at yung nutrisyon ng mga anak natin. Libreng almusal sa lahat ng public elementary schools. Samantala, naniniwala si former Senate President Tito Soto na hindi dapat pagtalunan kung kailan dapat simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, dapat na itong simulan sa pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2. Maaari pa rin aniyang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago ng komposisyon ng Senado pagkatapos ng halalan sa Mayo. Narito ang pahayag ni dating Senate President Tito Soto. Yung Sandigan Bayan, division yan, di ba? Tatlo. Nagkasakit yung isa namatay. Ibig sabihin yung kaso hindi mo na itutuloy. Itutuloy mo papalitan mo lang yung dalawa. Tama po yan. Apo. Therefore, yung 12 senator na naiwan doon, merong balibagong 12, hindi ibig sabihin nun hindi naman na pwede. Diba? Pwede mo yan. So ngayon, merong iba magsasabi na hindi, natapos na John C. DA yan, without day yan Kailangan yan na panibago na yan. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Dali nila sa Korte Suprema. Iginiit ni Soto na sa huli ay magkakatalo pa rin ito sa kung anong ruling ang susundin ng Senado, gayong mayroon umanong dalawang conflicting rules dito. Isa rito ay sinasabing hindi ititigil ang paglilitis oras na simulan ito, habang ang isang ruling naman ay sinasabing na lahat ng proceedings ay dapat itigil sa pagtatapos ng Congress. Nag-resign na si Secretary Jaime Jimmy Bautista ng Department of Transportation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dahilan ng resignation ni Bautista ay dahil sa kanyang kalusugan. Itinalaga naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vivencio Vince Dizon bilang kapalit na DOTR Secretary effective February 21. Inatasan na rin ng Office of the Presidency Vince Dizon
Nasimulan ang transition sa ahensya katuwang ang team ni outgoing Secretary Jimmy Bautista. Si Dizon ay nagsilbi bilang presidente ng Bases Conversion and Development Authority BCDA sa ilalim ng Duterte administration. Siya ay naging Deputy Chief Implementer din ng National Action Plan noong COVID-19 pandemic at Presidential Advisor on flagship programs and projects. Sa kaugnay nga na balita, may bago ng kalihim ang Department of Transportation. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa nabanggit na pwesto si Vince Dizon kapalit ni outgoing Secretary Jaime Bautista. Si Dizon ay naglingkod bilang dating presidente ng Bases and Conversion Development Authority at COVID-19 Presidential Advisor. Sinabi ni Bersamin na ang pag-upo ni Dizon bilang bagong DOTR Secretary ay magiging epektibo mula sa susunod na Biyernes, February 21. Samantala si Bautista ay nag-resign dahil sa usapin na may kinalaman sa kanyang kalusugan. Oras sa ganap na alas 4:20. Nagpahatid naman ng pagbati sina Senator Grace Poe at Senator Joel Villanueva sa bagong talagang Secretary ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon. Nagpasalamat si Senator Poe sa pagtanggap nito sa napakalaking responsibilidad at kumpiyansa ang senador sa kakayahan at experience ni Dizon para mapadali ang mga proyekto sa departamento. Tinakdi ng senador ang kanilang suporta sa bagong kalihim ng DOTR para matugunan ang pangailangan ng mga commuters pati na rin ang pangmatagalang solusyon sa mga problema ng transportation sector. Suportado rin ni Senator Villanueva ang appointment ni Dizon dahil sa malawak umano nitong karanasan sa gobyerno bilang dating presidente at CEO ng BCDA. Umaasa si Senator Villanueva na matutulungan ni Dizon ang mga problema sa traffic at ang ligtas at maayos na transportasyon para pag-unlad sa ating bansa at may tuloy ang mga priority projects ng Marcos administration katulad din ng subway. Sinimulan naman na ng Department of Transportation o DOTR ang mga proseso sa pagkuha ng right-of-way para sa LRT2 West Extension Project. Ayon kay LRT Administrator Hernando Cabrera, ang pagkuha o pagbili sa mga ari-arian na madadaanan ng 10 billion peso train extension project na ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapatupad ng proyekto. Ang LRT2 West Extension Project ay kinapapalooban ng 5 kilometrong train system na may 3 istasyon patungo sa port area sa lungsod ng Maynila. Batay aniya sa direktibo ng DOTR, ituon muna ang focus sa paggamit ng available funds habang kulang pa ang pondo. 2 billion pesos ang inilalaan ng ahensya para sa acquisition ng mga ari-arian at paglilipat ng mga utilities. Kasabay nito'y sinasagawa na rin ng DOTR ang feasibility study para sa LRT2 East Extension Project o ang dagdag na istasyon patungo naman sa Juego sa lungsod ng Antipolo. Samantala, magbabakasyon naman ng ilang araw sa trabaho si Presidential Communications Office Chief Secretary Cesar Chavez. Pansamantalang hahalin naman sa kanya si PCO Senior Undersecretary Emerald Ridao sa isang special order na pinirmahan ni Secretary Chavez. Tatayo bilang OIC si Ridao simula sa February 17 hanggang 21. Sa kabilang ito ay nangako naman ang PCO Chief na pipilitin niya na manatiling hands-on sa trabaho ng PCO kahit siya ay nakabakasyon.
Samantala, panahon na upang repasuhin ang Party List System Act. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, hindi na nasusunod ang tunay na intensyon ng batas. Batay sa survey ng poll watchdog na Kontradaya, mahigit kalahati ng party list groups ay hindi kumakatawan sa marginalized at underrepresented sector sa lipunan. Sabi ni Escudero, dapat magsimula ang pagrepaso sa pagtukoy kung anong sektor ng lipunan ang kailangan ng representasyon. Sunod naman ito ay mamimili ng ihahalal na kung sino ang nararapat na kumatawan sa bawat sektor. May ganito na umanong kahalintulad na batas sa BARM kung saan tinutukoy ang kaibahan ng sectoral representative sa party representative. Mabalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Petisyon ng BIR na pagbayarin ng 2.2 billion pesos na buwis si Senator Manny Pacquiao tinabla ng Court of Tax Appeals. Samantala, NBI Director Jimmy Santiago nanindigan naman sa kanyang rekomendasyong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At top leader naman ng NPA sa Caraga Region napatay sa engkwentro sa mga militar. At 2 Pinay na muntik na maging drug mule sa Malaysia na iligtas ng mga ahente ng NBI. Buti naman. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Dr. Isa Suntay, 4:25. Ang balitang Break Time. Oras sa Dr. Evelyn Laureta at Dr. Beng Lee, Hermana Rosie Sarangaya. Alas 4:32. Standby Noche Kakas ang mga kandidato ng PDP Laban. May proklamasyon sila ngayon sa Club Filipino Green Hills. Standby Noche, standby Henry Uri. Andyan ba ang dating Pangulong Digong Duterte? Standby Let Narciso sa campaign rally naman, ikalawang campaign na sortie ng administrasyon. Ang Pangulong Marcos ay nandoon naman ngayon sa Iloilo sa kanilang ikalawang campaign sortie. Sa detalye pa natin mga balita, ibinasura ng Court of Tax Appeals ang petisyon ng Bureau of Internal Revenue na pagbayarin si dating Senador Manny Pacquiao at Mrs. Jinky Pacquiao ng 2.2 billion pesos na kakulangan daw sa buwis. Pero batay sa desisyon ng Court of Tax Appeals, wala daw maipakita mabigat na katibayan ang BIR para singilin ang dating senador at ang kanyang misis. Matatanda ang nagugat ang kasong laban sa boxing icon matapos madiskubre ng BIR na kulang daw ay diniklarang buwis ng dating Senador Pacquiao at Jinky sa kanang kinita noong 2008 hanggang 2009. Pero batay sa desisyon ng Court of Tax Appeals, ibinasura naman ang petisyon ng BIR na maningil ng 2.2 billion sa mag-asawang Pacquiao. Samantala, nanawagan ng grupong Grabiela ng collective rising laban sa violence against women and children o VAUSI at hinimok ang iba't ibang komunidad na humiling ng mas malakas na proteksyon sa mga biktima. Ito'y kasunod ng iniulat na assault o pambubugbog kay DJ Jelly Au ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Matatandaan na kahapon lamang inakusahan ni Jelly ang kanyang fiancé ng physical abuse sa isang Facebook post kung saan makikita rin ng mga litrato nito na sugatan ang mukha. Nagpahayag naman ng suporta ang Gabriela kay DJ Jelly Au sa pagkamit ng hustisya matapos ang insidente at sinabi rin na lubos nitong susuportahan ang sinuman na tutulong sa pagwawakas ng culture of silence na pumapalibot sa VAUSI. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula kay Aris 14 Let Narciso. Ikaw balit ay nasa Iloilo ka man to? Gusto man to ang mga Ilonggo? Ayan.
Winelcome niyo ba ang presidente? Pangulong Bongbong Marcos sumili pa sa job fair ng DOLE at DSWD sa Iloilo City bago tumuloy sa campaign sortie ng mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador. Aris 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Jackie, binisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inilunsad na trabaho para sa bagong Pilipinas Job Fair ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development sa Iloilo Sports Complex ngayong hapon. Layo ng job matching event na ito na tulungan ang mga graduating beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na makapag-transition mula sa ayuda ng gobyerno patungo sa pagiging independent na sa pamamagitan ng mapapasukang trabaho. Napag-alamang nasa halos 3,000 ang nagpatala sa job fair at umaasa ang Pangulo na marami sa mga ito ang mapapasok sa trabaho. Kasabayan naman ng aktibidad ang payout ng DSWD at kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture. Ayon sa Pangulo, tamang-tama dahil pagkatanggap ng ayuda ay pwede nang makabili ang mga ito ng murang bigas. Narito si Pangulong Marcos. Para tamang-tama, pagka nakakuha kayo ng payout, maka-shopping kayo ng kaunti dito sa Kadiwa at pag-uwi ninyo ay meron na kayong bit-bit na para sa inyong mga pamilya at para sa inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay makatulong po itong aming ginagawa. Samantala Lakay ay ongoing ang programa sa Gaisano, Iloilo City, kaugnay nga ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na dadaluhan ni Pangulong Marcos. Sa mga sandaling ito ay nagbibigay ng entertainment ang ilang artista, singer sa mga tao doon ngayon. Sa mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador, Ms. Let, ala bang mga sumasayaw dyan? Wala bang kumakain na apoy, tumutuloy sa alambre? Nagsasample. Kilala niyo na, si Senator Bong Revilla talagang sumasayaw. Si Budots. Sumasayaw. Wala bang kumakanta dyan, Miss Let? Si Senate President Tito Sen, ayan, singer-composer yan, pakantahin yan. Parang si Manang Aimee nakita ko umindak-indak ng konti. Ay, nagpa-zumba ba, Miss Let? Kumanta ba ng Pamulinawin? Ano? Hindi naman, umindak na ng konti dun sa masayang tugtog. Ganyan. Bakit nga namin kung sasayaw ba yung lahat sila? Si Manny Pacquiao, wala bang shadow boxing? Baka daw matakot lang kayo. Ayan, aabangan natin kung ano yung mga makikita natin sa mga susunod na araw ng kampanya nila. Okay, sige. Abangan natin. Wala bang nag-i-speech na senador? Wala pa lang. Wala pa. Programa pa lang. Ayan, may mga kumakanta, banda, ganyan. Okay, sige. Abangan na. Siguro, kasi maaga pala kayo. Hanggang maaga ba? Yung programa. So, yan. Inaaliw muna yung ang audience, ayan, mga botante, ayan. Mga taga-supporter, yes, Lakay. Wala ba nagagis na mga dyan ng ayuda? T-shirt. T-shirt, mga candy? Bawal ba yun? Bira naman. O, Gcash na lang. Yung mga, pamaypay, kasi mainit. Pamaypay. Yung mga mukha, ganyan. Wala bang nagagis dyan na ano yung noodles na Iloilo? Molo? Ay, hindi. Hindi ko maalala. Ano yung noodles ng ano yung noodles ng Iloilo? Masarap eh. Anong tawag doon? Hindi molo. Anyway, masarap yun eh. Yung noodles ng Iloilo. Asa may mga taga Ilonggo dito? Ha? Ayun. Kaya mo lumalabas dito. Sige. Ano daw? Alam ko, molong. Hindi, meron pang isa. Paano hindi lumalabas dito? Ha?
Batchoy? Ayun, batchoy, lapas batchoy. Ano ba yan? Ang dami kasing noodles lakay. Lapas batchoy. Ayan. Sige. Ayan. Mag-uwi ka na ng lapas batchoy. Tsaka piyaya ba yun? Ayun, piyaya. Oo, piyaya. Piyaya. Ayan. Biskotso. Oo. Yung empanada, nakarating na rito. Miss Let's ba? Galing empanada. Ayan. May dumating na empanada rito kanina umaga. Kala ko galing Ilocos yun. Di ba galing sa'yo yun? Pambira, akala ko galing sa'yo. O sige, yung lang, bagnet na lang dali mo rito. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Jackie. Ayan naman, Lakay, dumako tayo sa Senado. Mabagal na deportation ng mga POGO workers, kinastigo ni Senator Raffy Tulfo. Ang detalye magmumula. Marang ba't ang bagal yata, Raymond? Parang, di ba, December pa yung deadline. Tapos ngayon, February na. O, kita mo, anday pa nakakapanloko dahil andi dito pa ang mga walang hiya. Inintay pa ata yung Valentine's na kayo. Ayan. Kupad. Ang detalye magmumula kay RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Jackie, Mayor, questionable para kay Senador Raffy Tulfo ang mabagal na proseso ng iba't iba ahensya ng pamahalaan, partikular ng Bureau of Immigration at Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa deportation ng mga dayuhan na dating nagtrabaho sa legal na POGO. Ito yung Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ay sa kabila ng total ban na ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos no December 31, 2024. Sa report ng PAGCOR, mula sa 30,144 ay 3,024 pa lang ang napalabas nila. Para kay Tulfo, nakababahala ito dahil napakababa ng bilang ng mga POGO workers na napauwi. Hindi malayong pag-alagala pa rin ng mga ito sa bansa at ang iba sa kanila ay tuloy ang operation nila bagamat nagbagong mukha na ito bilang mga BPO o Business Process Outsourcing. Kinumpirma ni Retired General Raul Villanueva ng PAGCOR na may mga reports na silang natatanggap na nasa bahay-bahay ng operation ng ilang mga POGO. Nakipag-ugnayan na sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para sa mga raid na kanilang isasagawa. Narito si Senador Raffy Tulfo. Still, this is alarming. 10% pa lang ng 30,000. Ito yung mga registered lang, ha? Yes, hindi pa kasama dito yung not registered, yung mga illegal. Yes, sir. Kasi alam mo kung bakit? Itong 27,000, nag-work pa rin to sa POGO. POGO pa, kaya lang binago na yung pangalan. Kunyari, sila ay style BPO, service provider, provide ng parang gaming to their client, but they're still POGO. And we have to account for these people. Itong 27,000 ito or something, and at lumalaki pang bilang nito. What are we doing? Bahagi ng pahayag ni Senador Raffy Tulfo sa hearing kanina sa Senate Committee on Games and Amusement. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan sinasabi natin, marami natutulog sa pansitan kaya dapat kinakalampag ng presidente ang mga ito. Samantala, 5 Chinese ship, o assets, abay namataan sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng maritime drill ang Pilipinas, Amerika at Canada. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Naisagawa lakay ng Armed Forces of the Philippines kasama ng mga counterpart nito mula Amerika at Canada ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng China. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, naispatan sa drills ang 3 People's Liberation Army Navy vessels, isang surveillance ship at isang helicopter ng China. Gayunpamana, nananatili naman umanong ligtas sa mga kalahok sa MMCA na natapos ang programa alinsunod sa kanilang plano at protocols. Kabilang sa mga isinagawa ay ang anti-submarine training target exercise, tampok ang BRP Andres Bonifacio at Air Force Search and Rescue Assets ng AFP, maging ang HMCS Ottawa ng Canada. Una nang binigyang diin ng mga leader militar ng Maynila at Washington kamakailan ang importansya ng mas maraming joint exercise at pagpapalakas sa domain awareness sa exclusive economic zone ng bansa. Isinagawa ang ikapitong MMCA sa area ng Northern Luzon Command, isang linggo lamang matapos ang ika-6 na edisyon nito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Samantala, Korean fugitive na nagtangkang mag-extend ng tourist visa, inaresto ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Maynila. Ang detalye magmumula kay RH27 Noche Kakas. Noche Kakas. Noche. Yes, Lakay. Akala ko immigration ang natutulog sa pansitan. Si Noche nakatulog din yata. Lakay, sa tulungan ng bagsak ng isang pagkanteng Korean national matapos maaresto sa head office ng Bureau of Immigration sa Intramuros, sa Maynila. Sa report ni BI Tourist Visa Extension Chief Raymond Remigio, si Bay Nasyuk, 30 anyos, ay pinusasa ng Fugitive Search Unit matapos makumpirma na nasa whitelist at blacklist order. Maituturing na umanong undesirable alien si Bay na banta sa public safety dahil sa fraud-related offenses nito sa bansang South Korea. Kinumpirma rin ng Seoul Interpol notice bilang Korean fugitive. Ang pagkakaresto kay Bay ay inaayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa border at tiyakin na ang mga dayuhang pugante ay hindi makakahanap ng ligtas sa kanlungan sa Pilipinas. Samantala, Lakay at Jackie, isa-isa na nagsasalita ngayon ang mga pambatong senador ng PDP laban dito sa Club Pilipino sa San Juan City. Unang nagsalita kanina, Lakay, si actor-singer Attorney Jimmy Bundok, Lakay. At sumunod andito lang kahapon yan. Ngayon, tapos sumunod naman si Senator Bato de la Rosa, ang pambatong senador mula at Sumayaw? Sumayaw si Bato? Senador naman. Si Senator Bato de la Rosa, Lakay. Yan, nagsalita na kanina. Tapos binanggit nga yung tungkol sa suka, Lakay, dahil nagtitinda daw siya ng suka na doon sa Davao. At yun nga itong si Attorney Hindo at pambato ng Visayas at maging yung ang nagsasalita kanina, Lakay, sa para kay Pastor Apollo Kibuloy ay itong si Attorney Torion, Lakay. Yung nagsalita at binanggit rin ni Attorney Torion na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtitinda rin daw ng suka noon. Kaya yan ay hindi dapat paliitin yung pagtitinda ng suka. At ang ngayon ay ang nagsasalita ngayon, Lakay, sa makikita sa PDP Laban na Facebook Live ay si Senator Bongo, Lakay, at inaasahan rin ang pagdating ni former President Rodrigo Digong Duterte. Dito sa programa nila, Noche, nasa akin yung programa mukhang hindi yata darating ang dating Pangulong Digong. Mukhang may message lang yata siya. Ayan. Andyan ba siya? Nandyan ba sa Club Filipino? Pinakita na ba ang dating Pangulong Digong? Parang wala pa ata, Lakay. Kahit kasi, sa live stream ay walang nilalabas. Ang welcome remarks dito ay si Baste. Ayan. Si Mayor Baste Duterte. At sa kanya na, Lakay, ay punong-puno itong Club Pilipino at naging ito apektado yung daloy ng traffic dito sa nabanggit na sa Green Hills dito sa San Juan City. Aris na 27 na Pikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, mula sa Club Filipino Green Hills sa proclamation rally ng mga kandidato ng oposisyon, PDP Laban. PDP lang pala, walang laban. Ayan. Ay, oo nga, Lakay, PDP lang. Kasi ang laban identified sa sa oposisyon, mga dilaw. Ayan. Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita at mga reports. Abay-bati mo natin ng happy birthday si birthday boy. Si dating Congressman Attorney General Sammy Pagdilaw Jr. ba? Lapat tayo yan pre, ha? Si Rochelle Sarcia. At happy birthday din kay advance happy birthday kay Manong Johnny Ponce Enrile. 101 na siya bukas, parang hotel. Ayan. Chris Aquino, ilan taon na ba si Chris Aquino? Na mukhang zero ang love life ngayon dahil split na sila nila ni Dr. Mike Padlan ng Makati Medical Center.
At siyempre, yung ating bossing natin dito, Lamang Paramdam, Atty. Red Solarbal, ha? Valentino Gonzales, si Val, ha? nga. At si Captain Valentino Sandig, ayan, happy birthday. At Mista, ayan, Mista Chris Acosta, binabati ka na ating mga Mista sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay, advance happy birthday, kay Lola Malu Cabral, ayan, kaya lang Lunes pa, Maria Luisa Cabral, Ariel Fernandez, Saraleta Estropia, Mary Alonso Antalan, Andel Aristoque Toballes, at Matthew Kilio. Happy birthday. Oras, Miss Jackie O. It's 4:50 p.m. Chris Aquino. Samantala, umatras na sa 2025 senatorial race si Doc Willie Ong. Opisyal na in-announce ni Doc Willie ang kanyang withdrawal sa kanyang Facebook account. Sa kanyang post, sinabi ni Doc Willie na nais niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. At pinasalamatan din ni Doc Willie ang lahat ng sumuporta at nagdasal para sa kanya. Sa kabila ng pag-atras ay sinabi ni Doc Willie na patuloy siyang susuporta sa good governance at sa mga kandidatong magsusulong nito. Patuloy din ang kanyang advocacy na pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan kahit sa pribadong pamamaraan. Noong September 2024, na-diagnose si Doc Willie na may cancer at sa kapares na buwan ay inanunsyo niya ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador kahit meron siyang karamdaman. Samantala, mag-sit-in na lang sa klase at makinig sa mga first-year students si dating presidential spokesman Salvador Panelo para malaman kung tama ang mga paliwanag ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago kasunod ng rekomendasyon ng ahensya na kasuhan na si Vice President Sara Duterte. Ito ang pasimpleng buwelta ni Director Santiago matapos sabihin ni Panelo na bumalik siya sa law school sa panayam sa programang 2x2. Sinabi ni Santiago na dapat binasa ni Panelo ang kanilang report upang mas maintindihan nito ang basihan ng rekomendasyon ng NBI. Narito ang pahayag ni Director Santiago. Hindi na kailangan bumalik sa law school. Ngayon, tama-tama, second semester na. Ngayon ituturo ng Book 2, Revised Penal Code Book 2. Siguro mag-sit-in na lang doon na makinig siya sa mga first-year students kung tama yung sinabi ko o hindi. Sana binasa muna ni Atty. Sal Panelo yung aming report. At yun ay nabatbat namin ng jurisprudence kung saan kami ay kumuha ng lakas ng loob para maipile ang kaso. Iginiit din ng direktor na walang kinikilingan ng ahensya at ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Samantala, nasagip naman ng National Bureau of Immigration o National Bureau of Immigration ang dalawang Pinay sa Malaysia na muntikan na maging bagong Mary Jane Veloso. NBI pala, ba't na National Bureau of Immigration? Nalito na lakay. Ayon sa NBI, tagumpay na ibalik sa bansa ang dalawa bago pa man sila mahagawa ng anumang krimen na magdadala ng droga. Sa investigasyon ng NBI Dangerous Drugs Division, napag-alaman na isang African drug trafficking syndicate ang nasa likod ng paggamit sa mga Pinoy para maging drug mule. Ayon sa NBI, sinabi ng biktima na pinangakuan sila ng all expenses paid trip sa patungo ng Malaysia at bibigyan pa ng malaking halaga kapalit ng pagdadala ng package mula Malaysia patungong Hong Kong. At napagalaman na ang naturang bagay ay naglalaman pala ng 2.3 kilos ng cocaine. Wow! Taliwas na sinasabi ng recruiter na naglalaman ito ng Malaysian products na in-order ng mga negosyante sa Hong Kong. Kaya ingat-ingat po, ha? Ayan, huwag magpapadala, ha? Baka maala Jane Veloso po tayo katulad ng isang Pinay din, ha? Meron din Pinay na nahuli sa China, ha? At kung hindi po tayo nagkakamali ay firing squad na yata doon sa China yung Pinay drug mule na nahuli po sa China nitong nakalipas na ilang taon. Kaya nga sinabi nila lakay, no, pag
too good to be true, Yes. wag na muna hong maniwala. Yan. At saka kung bibigyan ka ng pera ngayon, gagamitin okay, hingan ka ng pera, abay magduda na kayo, ha? Samantala, pinag-iingat ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko laban sa online love scam ngayong Valentine's season. Oy, sa mga malamig ang Valentine's, ha? Ayan, ingat-ingat sa love scam. Ayon kay ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancilio, binabantayan pa rin ng unit ang mga insidente ng love scam na karaniwang gumagamit ng internet o social media. Noong 2024, nakapagtala ang PNP ACG ng 72 kaso habang ngayong 2025 ay mayroon ng 8 kaso. Karamihan sa mga nabibiktima nito ay mga nasa dating app kung saan nagpapakilala sila bilang retiradong sundalo abroad. Kalimitang modus ng mga ito ay magpadala ng package sa kausap pero kailangan munang magbayad ng delivery fee ng kanilang biktima. Samantala, ipinaaresto mismo ng Malacanang ang isang kandidato sa pagkagobernador sa Guimaras dahil sa paggamit sa pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kinumpirma ni CIDG Director General Nicolas Torre III na nagpakilala pang pinsan ng First Lady ang suspect na si Maggie Cacho. Kung nating binalita dito sa DZRH na dinakma sa kanyang bahay si Cacho at ang kanyang katiwala dahil sa swindling. Gayon din ang kanyang dalawang security guards o bodyguards mula sa Philippine Coast Guard dahil sa pagdadala ng baril. Ayon kay General Torre, marami nang napakuan ang suspect ng posisyon, transaction at iba pang pabor sa gobyerno dahil sa kanyang modus na nagpapakilalang kamag-anak niya ang First Lady Lisa Marcos. Kabilang sa pagbibida ng nasabing kandidato sa pagkagobernador ay ang kanyang impluensya para maaprubahan daw ang Private Motor Vehicle Inspection Center application sa halagang 800,000 pesos. Samantala, napatay ng militar ang sinasabing pinakamataas na leader ng New People's Army sa Caraga Region matapos ang isang araw ng engkwentro sa Butuan City. Kinilala ng 4th Infantry Division o 4ID ang nasawing si Mirna Solarte alias Maria Malaya, tumatayo umanong sekretary ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sa report ng 4ID, hapon na nakasagupa ng 30th Infantry Battalion ang grupo ni Malaya makaraan ng serye ng putukan sa barangay Pianing. Sa isang pahayag, iginiit ni 4ID Commander Brigadier General Michelle Anayron Jr. na inalok nila ng proseso ng kapayapaan si Malaya pero sumunod ito sa yapak ng namatay na asawa at dati ring NPA leader na si George Madlos. Bago ang madugong engkwentro, wanted ang nasawing communist terrorist group personality sa mga kasong rebellion, arson, robbery with double homicide, kidnapping and serious illegal detention, mga pagpatay at iba pa. At para sa mga kandidato na nangangarap na manalo, ayan, okay, may mga nag-aalok na sila ay siguradong mananalo sa eleksyon. Makinig po sa warning ni Chairman Boy George Garcia. Nagbabala ang COMELEC sa isang scam na iniaalok bago ang eleksyon kung saan mayroon daw pre-shaded na balota na may tinatawag na invisible o secret markings. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinatarget ng scam na ito ang mga kandidato sa pamagitan ng pagpapangako ng panalo sa darating eleksyon kapalit ng malaking halaga ng pera, milyones. Paliwanag ni Chairman Garcia na imposible ang paglalagay ng secret markings sa mga balot at ito ay panlilin lang lamang ng mga sindikato para kumita ng pera. Sinabi pa ng COMELEC Chairman na ang mga imprentang balota ay dadaan muna sa manual verification at machine verification process para masiguro na tama na at makasama ito sa kanilang bilangan. Showbiz, Miss Jackie O. Sa ating balitang showbiz, kasong lasciviousness ni Sandro Mulak laban sa 2 independent contractors ng GMA Network ibinasura ng korte. Ha? Ala, magalit si ninyo niyan. Alamin natin ang detalye, lakay, mula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa?
Jackie at Lakay, ibinasura ng Pasay Metropolitan Trial Court ang kaso ng acts of lasciviousness na iniharap ng aktor na anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak laban sa independent contractors ng GMA Network na sina Giorgio Nones at Richard Cruz. Ito ay matapos katigan ng korte ang motion to quash ni Nones at Cruz. Ayon sa Pasay Court, overkill na ang paghahain ng acts of lasciviousness dahil kasama na ang nasabing elemento sa kasong rape at sexual assault na inihain ng Department of Justice sa Pasay Regional Court kaugnay ng pang-aabuso umano ng dalawa sa binata. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ni Sandro tungkol sa desisyon ng Pasay Court. Magugunit ang Agosto noong nakaraang taon nang magharap ng reklamo si Sandro laban kina Nones at Cruz para sa kasong rape through sexual assault at acts of lasciviousness. Dahil ito sa ginawa umanong pangmomolestya ng dalawa sa aktor matapos ang pagdalo nila sa isang event. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paano yan? Parang lalabas yan with consent yung ginawa sa anak ni Ninyo. Hindi kasi Alakay, ang pagkakaintindi ko meron ng isa pang kaso. Balik, bukod pa itong lasciviousness, ito yung binasura dahil kasama na raw doon sa isa pang kasong inihain. Kaya, so pangalawang kaso ito. Parang overkill na nga daw. Okay, so may kaso pang isa, yung original. Yun naman pala Diba, Kuyang Chester Guns, ayan, magpapadala ka ba ng lapas batsoy dito? Ha? Aba, gusto ni Sophia ng ganyan. Ayan, maraming salamat Andrew Lee Chua. Ayan, sabi nga, lapas batsoy lakay. Ayan, Kuyang Jun Kikoy, batsoy yan lakay, masarap yan. Pero sabi ni Kuyang Noble Doming de Asis, pakibati muna ng congratulate muna ang mga officers ng Tuguegarao Masonic Class number 408 sa kanilang public installation sa March 22. Incoming Worshipful Master Emelito Torres, Senior Warden-elect Andrew de Austria, Junior Warden Francis de la Cruz, at ang GOHAS guest speaker, Right Worshipful Raul Canon, Deputy Grand Master. At maraming salamat Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ay nagsara sa halagang 58.06. Ba? Malakas ang piso, ha? Ayan, laban sa dollar kahapon 58.19. Maraming salamat Mr. Michael is my guy. Good morning parang Elmer Ngo. Ayan, kumusta mga dollar natin dyan? Itago-tago mo lang at mukhang tataas pa. Ayan. Samantala, para sa mga, ikaw, di ba nagbabalak kang bumiyahe, Miss Jackie? Medyo natatakot na nga ako, Lakay. Ang daming balita kasi na, lalo na sa US din, Lakay. Pag lumilipad, Lakay, medyo natatakot. Nagkrakras, yung mga nagbabangka yung mga aeroplano sa Amerika, ha? Hindi huwag kang pumunta sa Amerika, dito lang sa Asia kasi meron daw ilulunsad ang Air Asia, sabi ni Kapitan Steve Dailisan ng Air Asia, ha? Meron silang piso sale sa Air Asia. Aba, sa Sabado. Ayan, talaga. Pero ilan yan, Steve? Baka may dadalawa lang yan. Sana marami, pare ko. Dadalawang bangko lang pala yun. Damihan nyo naman, ha? Hindi kakasya yun sa pamilya namin, Lakay. 5 kami. Ganun ba? Kung isa ka lang, di magbayad ka na 4. At yan po, mahabihan ang kabuhan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Ang tabayanan, mga balansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at ang favorite ng Chinese Embassy, Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Oras! Parang sardinas, alas 5:05. This time